Siguro naisip nyo kung bakit nagdudugo ang mga pasyenteng may dengue. May dalawang factors dyan. Una, nakukonsumo or bumababa ang platelet count ng isang pasyente. Pangalawa, nasisira ng dengue virus ang blood vessel or daluyan ng dugo. Doon tayo sa platelets. Maraming mga theories na possible mechanisms ito. Isa dyan, nakukonsumo ng katawan yung dami ng platelet kapag may inflammation sa buong sistema ng katawan. Pangalawa, hindi nakakapag-produce ng sapat na platelet ang katawan kapag may infection ng dengue. Pangatlo, sinisira ng dengue virus yung platelets during the time of infection. Pangapat, dahil sa pagdurugo, nakukonsumo yung platelets sa ating katawan. Now, dun sa pagkasira naman ng blood vessel or daluyan ng dugo, directly kasi na-target ng virus ang blood vessels. Tapos, nagre-react ang immune system natin dun sa area na yon. Kapag nasisira ang integridad ng blood vessel, nagkakaroon ng mga butas-butas yan. And may tendencies na masira yung daluyan ng dugo, leading to easy bruising kapag bangga or mas madali kang magkaroon ng pagdurugo like epistaxis or nosebleed. So, kung may mga sintomas ang pasyente na may nosebleed or pagdurugo, siguraduhin magpatingin sa doktor agad para mabigyan ng karampatang lunas at ma-assess yung pasyente if kailangan siyang ma-admit for further care. Yun lang.